Praise God. Pwede po ba tayong pumalakpak? Sabay-sabay? At sabay magsabi ng malakas na amen. Amen. Dito po sa unahan, amen. Sa likuran. Parang mahina yung sa likuran. Amen? Ayun, lumakas na. Nasanay kasi akong mga kapatid sa bulihan na from time to time na every Sunday before I preach, nagpapasabi ako ng amen. Kasi medyo yung iba ay nasa malayo, nasa second floor po sila. Kaya hindi masyado narinig yung boses ko. Sa bulihan po yun. Amen? So, handa na po ba tayo, mga kapatid? Ang lahat po ba ay may hawak na Bible? Amen? Ang lahat ng may hawak na Bible, magsabi nga po ng malakas na amen. Ayun. Pahalaga po nito na hindi na po dapat tayo i-remind na from Sunday to Sunday ay may hawak tayong Biblia. Kasi pwede kayong madaya ng isang tagapagsalita kung kayo ay walang hawak na Bible. Any words na sasabihin ko, hindi nyo alam. Amen? So, samahan niyo po ako, mga kapatid, sa Book of Psalms, chapter 25, verses 1 to 22. Isang chapter po ito. Sa awit, kabanata 25, 1 hanggang 22. Kung andyan na po kayo, sahin ko po sa wika ng Tagalog. Sabi po dito, panalangin upang patnubayan at ingatan. Sa iyo, Yahweh, dalangin ko'y ipinapabot. Sa iyo, O Diyos, ako'y tiwalang lubos. Huwag hayaang malagay ako sa kahihiyan at pagtawanan ako ng aking mga kaaway. May mga tiwala sa iyo'y huwag malagay sa kahihiyan at ang mga taksil sa iyo'y magdanas ng kasawian. Ituro mo sa akin, Yahweh, ang iyong kalooban at ang iyong landas sa akin ay ipaalam. Turuan mo akong mamuhay ayon sa katotohanan sapagkat ikaw ang Diyos na aking kaligtasan. Sa buong maghapoy ikaw ang inaasahan. Alalahanin mo, Yahweh, ang pag-ibig mong wagas na ipinapakita mo noong panahong lumipas. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan, sa mga kamalian ko noon aking kabataan. Ayon sa pag-ibig mong walang katapusan, ako sana, Yahweh, ay huwag mong kalimutan. Verse 8, Yahweh ay mabuti at siya'y makatarungan, itinuturo niya sa makasalanan ang tamang daan. Sa mga nagpakumbaba, siya ang gumagabay. Sa kanyang kalooban, kanyang inaakay. Tapat ng pag-ibig, siya ang patnubay. Sa lahat ng mga taong sumusunod sa utos at tipan siyang sumasabaybay, ang iyong pangako, Yahweh, sana'y tuparin. Ang marami kong salay iyong patawarin. Ang taong kay Yahweh ay gumagalang, matututo ng landas na dapat niyang lakaran. Ang buhay nila'y palaging sumasagana, mga anak nila'y magmamana sa lupa. Sa mga kasusunurin, si Yahweh isang kaibigan. Ipinapaunawa niya sa kanila kanyang kasunduan. Si Yahweh lang ang laging inaasahan na maliligtas sa akin sa kapahamakan. Lingapin mo ako at ako'y kahabagan. Pagkat nangungulila at nanulupaypay, paganain mo ang aking mga pasanin, mga gulo sa buhay ko'y iyong payapain. Alalahanin mo ang hirap ko at suliranin, at lahat ng sala ko ay iyong patawarin. Tingnan mo't napakarami ng aking kaaway, at labis nila akong kinamumuhian. Ipagtanggol mo ako't iligtas sa aking kaaway o sa aking buhay. Huwag tulutang ako'y malagay sa kahihiyan, pagkat kaligtasan ko'y sa iyo nakasalalay.
Iligtas daw ako ng kabutihan kot katapatan sapagkat ikaw aking pinagtitiwalaan. Hanguin mo, O Diyos, ang bayang Israel sa kanilang kaguluhan at mga suliranin. Purihin pong pagkabasa ng salita ng Diyos. Pwede po bang palakpakan natin ang Panginoon? Na sarap na lang hindi basahin, mga kapatid. Pero magiging unfair tayo pag hindi tayo nagbasa ng Word of God, ng kanyang salita. Hindi natin mabibigyan ng justice ang umagang ito. Pagkat bilang isang mga Kristiyano, dapat po ay sa kanyang salita tayo nanananangan. Or sa madaling salita, dapat ay ito po ay binibulay natin. Binibilitate from time to time, hindi lang sa mga araw na gusto natin, kundi talagang we have the responsibilities and obligation na mabasa natin ang salita ng Diyos. So, sa umagang ito, mga kapatid, ang passage po natin binasa ay isang prayer. Lahat naman tayo ay nananalangin. Lahat naman tayo ay lumalapit sa Diyos. Merong mga paghingi, merong mga kahilingan, at merong mga pasasalamat. At may gusto tayong mga ipaabot sa Panginoon. So, ang binasa nating passage ay yung paghingi ni Haring David ng matnubay na ingatan nawa siya ng kanyang Panginoon, na Panginoon din natin sa panahon natin ngayon. So mga kapatid, sa umagang ito, gusto ko pong ipaabot sa inyo ang ating pag-uusapan. Ang topic natin sa umagang ito, which is diyan tayo iikot, pag-uusapan natin, na yun po ang naranasan ni King David sa mga panahon na ito, na siya po ay patakbo-takbo, patago-tago, at may mga time pa na pakiramdam niya lahat ng tao ay nakapalibot sa kanya, ay gusto siyang patahin, gusto siyang nakatingin sa kanya. Kahit hayop pa nga, minsan ay pakiramdam niya, gusto siyang nasaktan. At marami po siyang kaaway sa likod ng passage na ito. So, yan po ang pamagat natin ngayon. In the midst of trials and difficulties. In layman's term, sa kalagitnaan ng mga pagsubok at paghihirap, hindi naman lingid sa atin. Ang Psalms 25, verses 1 to 22, ito po ay panalangin ni Haring David na humihingi sa Panginoon ng gabay at patnubay. Kasama na doon na iligtas siya sa kanyang mga kaaway. So, mga kapatid, napakaganda po itong pag-uusapan. Bago po lahat po ng may pagsubok, may dalahin sa buhay, magsabi ng malakas na amen. Yung parang konti. Amen? Ang lahat ng may pagsubok sa buhay, magsabi ng amen. Yun, lumakas konti. Makaka-relate po tayo dito, mga kapatid. Kasi, ang Psalms na ito, ang awit na ito ay naglalarawan ng difficult journey ng buhay ni Haring David, which is buhay din natin, na hindi natin kayang lagpasan o hindi natin kayang mapagtagumpayan dahil lang sa ating mga sarili o sa pamamagitan ng ating mga sariling kakayahan, diskarte. Ito po ay naglalayon na nagpapakita na ang passage nating binasa, which is the life and sacrifices, difficulties of King David during those times, ay isang journey, difficult journey, na naglalarawan na katulad natin ngayon, ay kung sa ating lang kakayahan, sa ating katalinuhan, hindi natin kaya mapagtagumpayan. So, si David po ay, gaya pong sinabi natin, siya po ay napaikutan ng kanyang mga literal na kalaban or literal na gusto pong kumitil ng kanyang buhay sa mga oras na ito na binasa natin. At siya po ay nasa kalagitnaan ng pagsubok
at kahirapan. Sapagkat siya po ay humingi sa kanyang Panginoon ng tulong na siya po ay gabayan kahit siya man siya naroon. At kapansin-pansin din dito, despite of his weaknesses and limitations, he is sinful. May mga siya ay tanggap niya na siya ay makasalanan. Pero kapansin-pansin po dito ang kanyang acceptance at repentance, maghingi ng tawad sa Panginoon. So, napakaganda po mga kapatid na malaman na isang David na napalibutan ng kanyang kaaway ay meron pong mga desire na makalapit sa Panginoon in the midst of trials and difficulties. At sa umagang ito, nais ko rin pong himukin ang bawat isa na nawa makita natin ang buhay ni Haring David despite of difficulties ay nandun po ang confident niya sa paglapit sa Panginoon. So mga kapatid, ang tanong po natin sa umagang ito, hindi po pwede walang tanong kasi wala tayong direksyon at wala tayong sasagutin sa umagang ito. So sabi diyan, what are the characteristics of God that helps us in the midst of trials and difficulties? Ano daw ang mga characteristics o kalikasan o natures of God o ng Panginoon na makakatulong sa atin o nakakatulong sa atin kung tayo ay makakaranas ng pagsubok at kahirapan. So, sa panahon ngayon, talagang uso po ito. Hindi po ito nawawala. Hindi po ito nalilingat sa atin na ang lahat ng tao o mga Kristiyano sa panahon ngayon ay nakakaranas without or within na mga pagsubok o panlabas o panloob, emosyon ng mga pagsubok sa buhay. So, tamang-tama po ito mga kapatid. Ano daw ang mga characteristics ng Panginoon na makakatulong sa atin na tayo ay nasa kalagitnaan o naka-experience ng pagsubok at kahirapan? Una po ay pinakita po sa verse 1 to 7, one of the characteristics of God, He is the source of our need for help. Sabi po dito sa verse 1, kapansin-pansin po dito, kung bakit po dumating tayo dyan sa PowerPoint number 1, He is the source of our need for help. Siya po ang pinanggalingan, walang iba, at wala pong nagbibigay sa atin ng tulong ng ating pangangailangan sa lahat ng aspeto ng ating buhay, sapagkat binanggit po dito ni King David, sa iyo, Yahweh, dalangin ko'y ipinapaabot, huwag hayaang malagay ako sa kahihiyan. O sabi dito, sa iyo, Yahweh, dalangin ko'y pinapaabot, sa iyo, O Diyos, ako'y tiwalang lubos, huwag hayaang malagay ako sa kahihiyan, at pagtawanan ako ng aking mga kaaway. Verse 3, mga may tiwala sa iyo'y huwag malagay sa kahihiyan, at ang mga taksil sa iyo'y magdanas ng kasawian. So mga kapatid, doon pa lang sa verse 1, kapansin-pansin na po na sinabi ni King David, sa iyo ibig sabihin na walang ibang pinanggalingan ng tulong, ng source, ng tulong na kailangan natin sa pang-araw-araw pag tayo in the midst of trials and difficulties ay sa Diyos. Sapagkat sinabi dito, sa iyo, Yahweh, dalangin ko'y ipinapaabot, at sa iyo ako nagtiwala ng lubos. Mga kapatid, doon pa lang ay kitang-kita na po na God is the source of everything. Sa iyo. At hindi sinabi ni David, ni King David, na marami siyang mga nilalapitan. Marami siyang pinanggalingan o marami siyang pinagugutan ng kanyang pangangailangan. O sa madaling salita, marami siyang nilalapitan ang kanyang problema, pagsubok, kahirapan sa buhay. Sa iyo, Yahweh, dalangin ko'y pinapaabot. Doon lang siya, sa Panginoon niya, lumalapit at
humihingi ng tulong at gabay at patnubay na nawa ingatan siya ng Diyos. Kaya nga po, no matter what, whatever it takes, God is the source of our need for help. Just like King David. So mga kapatid, sabi diyan, hindi po dapat nanggagaling sa mga idols, but lifted to God. Not from idols, but a lifted heart to God. Hindi dapat tayo ay sa mga bagay na hindi natin nakikita o sa mga bagay na may kagustuhan natin. Hindi sa mga bagay na siyang nagliligaw sa atin ng landas. Kundi, sabi dito, yung pagtaas ng puso sa Panginoon. Just like King David, mga kapatid, hindi po siya humingi kanino, kundi sa Diyos lamang na kanyang pinagkakatiwalaan. Napakahirap po ito, mga kapatid, sa panahon natin ngayon. Marami pong idols. Noong mga Old Testament, ay marami pong mga naliligaw ng landas. Kaya nga po, maraming prophets na pinadala ang Panginoon to give warning, admonition sa mga Israelita. Pero, mga kapatid, sa panahon natin ngayon, ang idols po na in context sa panahon natin ngayon, ay yung mga bagay na nakapagligaw ng landas natin. Doon tayo nananahakan. Material things, pag ikaw is stable sa finances, relax ka lang, ayahay ang buhay. Pero, pag binanggit dito, but a lifted heart to God. Ang puso na lumalapit sa Panginoon. So, yun po ang tinitingnan dito ng Diyos na binabanggit ni David. Sa iyo ako, o sa iyo Yahweh, dalangin ko'y pinapabot. O Diyos, sa iyo ako nagtiwalang lubos. So, inilapat niya, inilalagak niya ang kanyang pagtitiwala sa Diyos. Sa kanyang Diyos at Diyos din natin ngayon. At napakaganda pong tingnan na no other God but the God of blessing. At sinabi pa dito, David affirmed his faith and his desire to glorify God. Napakaganda pong makita na nakikita kay David ang kanyang pananampalataya at ang kanyang kagustuhan na maitaas, maitanghal ang Diyos sa kanyang buhay. So mga kapatid, when it comes in prayer, mayroon palang mga panalangin na hindi po nakakapag-glorify sa Panginoon. If our mind and heart ay iba po ang idols na tinitingnan natin, iba po ang Diyos na nilalapitan natin. Napakahirap naman, mga kapatid, na masasabing Christian tayo, born again Christian, or may mga bagay pa tayo na hindi alam. Ang Diyos po ay espiritu at katotohanan. Pwede po tayong dumiritso, hindi na kumanan, hindi na kumaliwa, kundi dumiritso, saan ka man naroon, pwede po tayo mag-utter ng prayer. So sabi dito, David affirmed his faith ng kanyang pananampalataya na ang kanyang kagustuhan ay makapagtaas, makapagtanghal, makapagbigay ng papuri sa Panginoon. So mga kapatid, napakaganda po na makita in our faith alone na makita sa ating pananampalataya o sa pamamagitan ng ating pananampalataya ay naitaas natin ang Panginoon. Kamusta po ang pananampalataya natin? Yung pananampalataya pa natin ay nakakapag-glorify sa Panginoon? Or nakakapag-disgrace sa Panginoon? Yung pananampalataya ba natin ay tanggap ng Panginoon? O nalalabag natin ang kalooban ng Panginoon? Ang pananampalataya ba natin ay para sa Panginoon o para sa mga bagay, sa mga mundong bagay? So mga kapatid, si David po ay
May mga ginawa sa passage na ito. Katulad ni David, sabi dito, we should not fail God. In our faith, in our prayer, dapat hindi natin ma-fail si Lord. Especially Christians. Hindi natin madadala ang Diyos sa ma-disgrace ang kanyang pangalan. Yes, from time to time, lumilihis tayo ng landas. Dito ang gusto ng Panginoon, dito naman ang gusto mo. Dito ang gusto ng Panginoon, dito ang gusto mo. Diba? Kaya mga kapatid, we should not fail God. Hindi dapat natin ma-disgrace. Bilang isang mga Kristiyano, na binabanggit dito, Psalms 25, verses 1 to 7, ay hindi dapat natin na-fail si God, na di-disgrace ang kanyang pangalan. Pastor, sorry po. So, nagsusuri naman ako kay Lord. So, mga kapatid, pag sorry ka ng sorry, anong ibig sabihin? Nasasarapan ka na. Hindi na yon ang layunin ng Diyos sa buhay mo nung dati na pinangako mo. Hindi na yon ang pakipagtipan mo sa Diyos nung dati ay una kang nakakilala sa Panginoon. Ngayon, dati, you give grace to the name of the Lord. Love na love mo siya. Lahat ng kilos at gawa mo ay siya yung laman ng isip-isipan mo. Kahit yung pagkilos mo, pananalita mo, pag-iisip mo, you gave grace to Lord. You glorify the name of God to our lives. By action, by words, pero pag tumatagal, mga kapatid, nawawala. Kaya nadi-disgrace ang pangalan ng Lord. So sabi dito, wait upon God. Kaya po napakaganda po na tayo'y nananalangin, just like King David, sa panahon na ito, bagamat nandun po ang pagtitiwala niya sa isang Diyos na kanyang hiningan ng patnubay na siya iingatan sa kanyang panalangin. Pero siya po ay willing to wait. Amen. Willing to wait. Huwag agad jump into conclusion, jump into decision. Uso ngayon yan, mga kapatid. Without prayer, we make decision. Kung decision pa na, okay lang kung mga minor decision. Kung mga major decision sa buhay natin, we need to wait to God's answer our prayer. Amen? Kaya nga po, nabibless kami, o nabibless tayo, meron tayong COP ministry sa simbahan natin. Bagamat ang mga prayer hindi agad binubuhos ng Panginoon, unti-unti, pa isa-isa, pero willing to wait. Amen? Willing to wait. Sabi dito, wait upon God. Huwag apurado. Kasi si David, sabi dito, mga may tiwala sa iyo, huwag maglagay sa kahihiyan. Ang magtaksil sa iyo ay magdanas ng kasawian. Ituro mo sa akin, Yahweh, ang iyong kalooban at ang iyong landas sa akin ay ipapaalam. Turuan mo akong mamuhay ayon sa katotohanan sapagkat ikaw ang aking kaligtasan at buong maghapon ikaw aking inaasahan. Ganda po, mga kapatid. Wait upon the Lord. Bagamat nakita natin, David confidently utter his prayer to his Lord at ang Diyos din natin ngayon. Pero meron pong attitude si David. Marunong maghintay. Di ba? Di ba tayo marunong din maghintay? Pag sinabi ng cashier sa crew, sa cashier sa drive-thru, Sir, willing to wait 5 minutes? Yes. Di ba? Yes, agad.
Pag na-delay yung online order natin, wala naman tayo magagawa. Hindi tayo nagagalit. Pero pag matagal ang kasagutan ng Diyos sa ating mga panalangin, haapurado na tayo. Naiinis na tayo. Sino po sa atin, 5 years na, wala pang kasagutan ang mga panalangin natin? Amen? Willing to wait upon the Lord. Intahin mo ang sagot ng Panginoon. Ako po, personally, marami po akong pinagpipray sa Lord. Pero hanggang ngayon, wala pa. Hindi naman ako nagmamadali. Amen? At sabi dito, ask the help confidently, wisdom in making decision. Confidently. When you pray, confidently. Bakit ka pa nananalangin kung wala ka lang tiwala? Yeah. Ano ang purpose mo kung bakit ka lumuluhod ng kapatira pa? Umiiyak! Naglalaan ng oras sa Panginoon para manalangin, humingi. Kung hindi ka naman confident sa iyong panalangin na sasagutin ni Lord, wag na, uy! Wag na lang manalangin kung hindi ka naman nagtitiwala, wala ka naman confident na ang mga prayer mo ay sasagutin ni Lord. Are we confident? Amen. Ayun dapat, mga kapatid. Ask His help confidently. Ang Rexona nga, confident tayo pag ginamit natin eh. Di ba? Kahit sumayaw ka pa ng sumayaw eh. Di ba? Yun pa kaya yung sagot ni Lord? Yun pa kaya yung prayer mo kay Lord? Hindi ka confident? Dapat confident, 101, umaati kabong pananampalataya at pagtitiwala when it comes in prayer. Mga kapatid, sa Cope Ministry, mga kapatid, kung kayo'y umatin lang, umaati kabong pong mga prayer items ang nakalagay doon. Hindi na magkasya. Kahit 5 kami, hindi magkasya yung mga prayer items sa amin. Kahit 5 pa kami. Pero, we are confidently na balang araw, sasagutin ni Lord ang mga prayer items na napakarami. Amen, mga kapatid? Pumalakpak naman yan, mga kapatid. Especially, wisdom in making decision. Kaya marami po palpak eh. Marami nagsisisi. Kaya maraming failure pagdating sa decision making. Dahil kinakapos po ng wisdom galing kay Lord. So mga kapatid, sabi diyan sa Psalms 121 verse 2, sabi ni David, my help comes from the Lord who made the heaven and earth. David, kita naman natin yung confident ni David. Ang aking tulong ay na walang ibang pinanggalingan kundi sa Diyos na gumawa ng langit at lupa. Take notes, mga kapatid. Tingnan niyo po ng malawakan. Silipin niyo po ang passage na yan. My help comes from the Lord who made the heaven and earth. Gumawa lang naman ng langit at lupa. Name it. Meron ba kayong alam na Diyos sa panahon natin ngayon, noon hanggang ngayon, ay kayang gumawa ng langit at lupa? Wala. Only one God. Kaya mga kapatid, napakaganda pong tingnan na secure tayo sa ating mga panalangin. If we utter our prayer to only one God who created heaven and earth and not to those idols. Kapatid, imagine, gumawa ng vast universe, sabi nga ni Bishop Jim. How many stars? How many galaxies? Sabi ni Bishop Jim. By a twinkling light, by a twinkling words, there is light. There is heaven. There is earth. By His words, God created
everything here on earth. Imagine how powerful the Lord, He is. Hindi ka ba magtitiwala? Parang, ito dalawang isip ka pa sa Diyos ni David at Diyos din natin ngayon. Gumawa lang naman ng langit at lupa. So mga kapatid, pangalawang puntos, our God is trustworthy. Ang Diyos natin ay mapagkatiwalaan. Ang Diyos ni David, noon hanggang ngayon, ay mapagkatiwalaan. Kasi sabi dito sa verse 8, si Yahweh ay mabuti, siya ay makatarungan, itinuturo niya sa makasalanan ang tamang daan. Sa mapagkumbaba at gumagabay ang kanyang kalooban, kanyang inaakay, tapat ang pag-ibig niya at patnubay. Sa lahat ng mga susunod, sa utos at tipan siyang sumasabaybay. Ang iyong pangako, Yahweh, siya'y tuparin. Ang marami kong salay, siya'y patawarin. At ang taong kay Yahweh gumagalang, matututo lang landas na dapat niyang lakaran. Ang buhay, palaging sumasagana. Sa mga anak niya'y nagmamana sa lupain. Sa mga masunurin si Yahweh, isang kaibigan. Ipinapaunawa niya sa kanila kanyang kasunduan. So mga kapatid, kapansin-pansin po doon, noon hanggang ngayon, ang Diyos ni David at ang Diyos natin ngayon ay mapagkatiwalaan. Trustworthy God. Pag sinabing trustworthy, hindi po yan nagbabago. Kung ano siya, sa panahon ng mga henerasyon ng ating mga magulang, kila Iba, Adan, Abraham, Isaac, Jacob, David, all prophets, all major prophets, hanggang ngayon, siya at siya yun, mga kapatid. God, our God is trustworthy. Yan po ang nature ng Panginoon na dapat nating pahawakan. If we are in the midst of trials and difficulties, tingin lang po tayo sa taas. Tingin sa baba, tingin sa kanan, tingin sa kaliwa. Ang Diyos natin ay hindi nagbabago. Noon, ngayon, at magpakailanman, siya pa rin ang siya ay mapagkatiwalaan. Amen? So mga kapatid, sabi niyan, He is the same. Yesterday, today, and tomorrow. Kung hindi siya mahirap lapitan ni Haring David, kung siya ay nagpapala ng Old Testament, simula Genesis hanggang Leviticus, hanggang onward, Old Testament and New Testament, Genesis to Revelation, siya pa rin, hindi nagbabago. Mga kapatid. He is trustworthy God. Parehang-pareha. Saan ka pa? Di ba? Ang katabi mo mamaya, close kayo. Ang katabi mo mamaya, sweet kayo. Bukas makalawa, hindi na kayo bati. Ang tao may weaknesses, ang tao may limitasyon, ang Diyos ay perfect. Pag sinabing, siya ay mapagkatiwalaan, siya ay mapagkatiwalaan. Hindi po yan. Changeable. Hindi po yan. Hindi po yan changeable. Saan ka pa magtiwala? Saan mo ba ilalagak ang iyong pananampalataya? Saan ka pa mananalangin? Saan ka pa huhingi? Saan ka pa magpapatira pa? Saan ka pa magsamba? Diyos ni David ay Diyos din natin ngayon. Pag ang Diyos ni David nagpapala noon, sumasagot sa kanyang panalangin, iningatan siya at pinapatnubayan, ang Diyos natin ngayon ay nagpapapala din at nagpapatnubay at umiingat sa kanyang mga anak. Amen? So mga kapatid, God can be trusted because
His character is good and upright. Righteous in His way, matuwid sa kanyang mga pamamaraan. Yan po isa sa gusto ko eh. Pag ang Diyos galit, galit ang Diyos. Pag ang Diyos ay mabuti sa'yo, mabuti ang Diyos sa'yo. Marami po mga kapamaraanan ng Diyos. Huwag lang tayo tumingin sa God is love. Kaya maraming Kristiyano, tuloy-tuloy lang kasi tingin nila, kahit ano kasalanan gagawin ko, kahit hindi ako nanalangin, kasi God is love naman. No, mga kapatid, He is righteous in His ways. Merciful and gracious. Yan, ano yung mercy? Merciful. Grabe po, merciful and gracious. He is merciful and gracious to us. Ang ganda po ng karakter ng Panginoon. Mga kapatid, maawain. At He is gracious. Tingnan nyo nga ang inyong mga katabi kung pinagpala ng Panginoon, mga kapatid. Lingunin nyo, mga kapatid. Yan ba ay pinagpala? Yan ba ay nakakaranas na kabutihan ng Diyos, ng mercy and grace ni Lord? In the midst of trials and difficulties, still, kumikilos ang Diyos sa buhay natin. Kahit nga nahilik tayo, mga kapatid. Look at that. Kahit nahilik tayo, kahit masarap ang tulog natin, kumikilos pa rin ang Diyos sa buhay natin. Andun pa rin siya. Tayo'y iniingatan, pinapatnubayan. Merciful and gracious, faithful and truthful. Tapat. Ang kanyang katapatan at kanyang katotohanan. Ang lahat ng tapat, magsabi ng amen. Mahina, mga kapatid. Ang lahat ng tapat sa Diyos, magsabi ng amen. Ayun, kung tapat nga ang Diyos sa atin, tayo dapat tapat din sa Diyos. Diba? Unfair. God is so faithful to us and truthful to us, then, ito tayo, hindi tayo tapat sa Diyos. Kung kanino mapatapat, ika nga, sabi ni Brother Rene dati, nung buhay pa siya. Pag sa simbahan, tapat. Pag doon sa labas, tapat din. Diba? Ang Kristiyano pala, dual citizen din. Pwede sa langit, pwede din sa mundo. He provides and protects and bless generation. Pinagpala niya. Noon hanggang ngayon, He bless us. So generation to generation, ang Diyos ay nagpapala. So mga kapatid, pangatlong PowerPoints natin. Makikita po natin sa 15 to 22. Victory comes by trusting God. Sabi po dito, ang katagumpayan doon natin ay nanggagaling sa pagtitiwala sa Diyos. Wow, ganda! Mga kapatid, ang lalim. Ang katagumpayan doon natin ay nanggagaling sa pananampalataya at pagtitiwala mo sa Diyos. Of course, tama naman, di ba? Kung hindi ka nananampalataya at hindi ka nagtitiwala, ay hindi ka magtatagumpay. Di ba? At sabi dito sa verse 15, nasahin ko lang para makita naman natin yung main points natin na talagang kinatas po sa 15 and 22. Sabi dito, verse 15, victory comes from trusting God. Si Yahweh lang ang aking inaasahan na magliligtas sa akin sa kapahamakan. Lingapin mo ako at ako'y kahabagan, pagkat nangungulila at nanlupaypay. Pag-aalin mo aking mga pasanin, mga gulo sa buhay ko'y iyong payapain. Alalahanin mo ang hirap ko at suliranin, at lahat ng sala ko'y iyong patawarin. Mga kapatid,
Sabi dito, alalahanin mo ang hirap ko at suliranin, at mga sala ko iyong patawarin. Tingnan mo't napakarami aking kaaway, at ang labis nilang kinabumuian, ipagtanggol ako, iligtas sa aking buhay. Huwag tulutang ako'y malagay sa kahihiyan pagkat kaligtasan ko'y nakasalalay. Iligtas nawa ako ng kabutihan at katapatan. Mga kapatid, there is trust in God. Meron pong matinding paglagak ng pagtitiwala sa Diyos. Kaya siguro, no doubt, si David ay makasalanan. Katulad natin. Sino po wala kasalanan sa atin? Sino perpekto? Accept po ni David sa Psalms na ito na siya po ay makasalanan. Pero, mga kapatid, pinagpapala ng Panginoon. Kinagot ni Lord ang kanyang mga panalangin. Kaya victory comes by trusting God. Kita natin ang patinding paglagak ni David sa kanyang pananampalataya. Kaya siya ay nagtagumpay sa kanyang laban sa buhay. In the midst of trials, in difficulties, David conquers all. Nagpadala po ng ayuda si Lord. Di ba? Hindi po ito 3-piece, ha? Ayuda po ito, galing sa Panginoon. Iningatan siya. Sinagot siya sa kanyang mga panalangin. Kaya sabi dito, God helped David to conquer not just enemies from without, but also distressing enemies, emotion within. Kapatid, hindi lang yung mga kalaban ni David na gustong pumatay sa kanya, ang kanyang distress sa buhay, ang kanyang trials and difficulties sa buhay. Hindi lang yung mga taong gustong kumitil na tinatakbo-takbuhan niya. Kundi, meron din siya enemies, emotions within. Ikaw kaya, pag stress ka masyado sa problema mo, pag problemado ka, marami kang problema, kamag-anak, magpinsan, magkakapatid na problema, you are emotionally depressed. Diba? Kaya ang ganda, mga kapatid. David conquered not just his enemies without, but also the distressing enemies, ang emosyon niya sa loob. Nature po ng tao pag may problema. Nature po ng tao pag matinding pagsubok ang dumating sa buhay. Kabigatan. Nature po ng tao magmukmuk, mag-imot-imot, miyak-iyak. Diba? Lord, saan ka na? Diba? Pero praise God, glory to God. Hindi lang si David ininghatan. Hindi lang si David pinapatubayan sa kanyang mga kalaban ang gustong kumitil na kanyang buhay, kundi, but also distressing enemies' emotion within. Ang ganda kayang makita na ikaw ay masaya. Diba? Tingnan nyo nga yung mga katabi. Yan ba ay pinagpala ni Lord ng emotion, emotionally, yung enemies emotion within? Pinagpala ba ni Lord yan? Tingnan mo nga yung mga katabi. Mga kapatid. Kaya mga kapatid, hindi lang isa, kundi dalawa ang sinagot ni Lord kay David. Enemies, literal, and enemies, emotion, within. Ang kasuluk-sulukan ng kanyang puso ay ginamot ni Lord. So sabi diyan, mga kapatid, David survived his trials. David survived his trials.
In the midst of trials and difficulties, David survived. God answered his prayer. Sabi nga sa Psalms 26, verse 26:12, tingnan niyo mga kapatid. Himayin po natin ito, mga kapatid. Namnamin natin. Para bang masarap na ulam. Tingnan niyo. My feet stand on the level ground. In the great assembly, I will praise the Lord. Mga kapatid, yan po ang sigaw ng tagumpay. Yan po ang sigaw ng nanalo sa laban ng buhay. My feet stand on the level ground. Patuloy akong nakakatayo. Despite in the midst of trials and difficulties, nakakatayo ako. Ito ako. Di ba? Sabi pa dito, in the great assembly, I will praise the Lord. Ito po yung assembly na sa panahon na yon, yung pagtitipon. Meron pa nga sa binabanggit, yung synagogues, yung sinagoga. Ngayon ay ang modern synagogues ay yung church. Yung pagtitipon ng mga banal. At nakakasigaw si David, I will praise the Lord in the great assembly. Kaya nga po kanina, ganda. Ang ganda ng awitin. Tayo ay nakapagtaas ng kamay. Despite of trials and difficulties, nakapagpuri tayo. Amen? Mga kapatid. Ang ganda nun, mga kapatid. In the midst of trials and difficulties, David survived his trials. At ito siya ngayon. Psalms 26 verse 12. My feet stand on the level ground. In the great assembly, I will praise the Lord. Wow, mga kapatid. Say amen, mga kapatid. Hindi po yan. Tagumpay. Tagumpay, hindi lang si David ang tagumpay. Tagumpay din ang Diyos niya, mga kapatid. Tagumpay din ang Diyos ni David. Tagumpay din si David. Tagumpay natin, tagumpay din ang Diyos. Tagumpay lang Diyos, tagumpay din natin. Sabi nga kanina, sa main points number 1 natin, Roman numeral number 1, huwag na dapat na-disgrace ang Lord sa buhay natin. Tuloy lang ang laban. Napakaganda. My feet stand on the level ground. In the great assembly. Ito po ang great assembly sa panahon natin ngayon. Ito yung pagtitipon, simbahan, pagtitipon ng mga banal, at nakapagsigaw tayo. Despite of great trials or difficulties, tayo po ay nakakapagpuri sa Panginoon. Wala naman po exempted sa atin sa problema. Just like King David sa panahon na yon. Pero, ginabayan po siya, pinagpala ni Lord, sinagot ni Lord. That's why, siya po ay nakatayo at nakasigaw, I will praise the Lord. Sabihin natin, I will praise the Lord. May nabasa po akong komentary kagabi. Si Matthew Henry, Reform Commentary. Dinugtungan niya po yung sinabi ni David sa verse na binasa natin. I will praise the Lord, not on vanity. Sabi ni Matthew Henry, I will praise the Lord, not on vanity. Purihin kong pangalan ng Panginoon hindi sa walang katuturan. Dapat purihin natin ang Panginoon sa may katuturan. Amen. Ang ganda po pagkabigkas ni Matthew Henry. I will praise the Lord, not on vanity. So, mga kapatid, napakaganda pong tingnan sa panahon natin ngayon. Tayo po ay nasa kalagitnaan ng pagsubok. Paghihirap. Emotionally, financially, physically, may mga sakit tayo, may mga naramdaman tayo. Spiritually, nanghihina tayo.
Ako po kanina, hindi ako makabangon kasi masakit yung gilid ko. Dito ko po, masakit. Hanggang ngayon, masakit. Pero, mga kapatid, ang ganda po magpuri sa Panginoon. Ang ganda po magsabi ng praise the Lord. Hindi lang may pagpapala ka. Kundi, ang gandang magsigaw ng praise the Lord despite of trials and difficulties. Di ba, mga kapatid? Hindi lang sa pagpapala. Hindi lang sa may pagpapala ka, may blessing ka, kaya nakakapagsimba ka. Uy, mga kapatid, sino kaya sa atin ang may blessing ngayon, kaya nandito? Eh, pag walang blessing, hindi na makagalaw, hindi na makaksimba, hindi na mabati. Diba? Emphasis na po tayo. I emphasize one thing. Sabi po dyan, live in such a way that if people should see, they could see God's goodness in you. Wow, mga kapatid. Mabuhay daw tayo. Ayon sa kamamaraanan na kung makita ng ibang tao sa atin, yung makita ng ibang tao sa atin, ay yung kabutihan ng Diyos. Mahirap naman, Pastor. In the midst of trials and difficulties, parang ang hirap. Pero mga kapatid, bakit maraming Kristiyano? Nakakasimba, nakakatayo, nakakapaglingkod, nakakapagsimba, nakakatugtog. Eh, in the midst of trials and difficulties ngayon. Kaya, live in such a way that if people should see you, they could see God's goodness in you. Kung ikaw'y nabubuhay sa pamamaraanan na kung ang makita dapat, o ang gustong makita, o yung makita ng ibang tao sa iyo, ay yung makita nila sa atin, ay yung kabutihan ng Panginoon sa buhay natin. Ang lahat ng pinagpala, magsabi ng amen? Wow, mga kapatid. Alam niyo mga kapatid, kung ang isang Kristiyano, nakakatayo in the midst of trials and difficulties, nakakatawa in the midst of trials and difficulties, nakakapagsimba in the midst of trials and difficulties, nakakapagtaas ng kamay in the midst of trials and difficulties, that is the goodness of God. Yan pong papel ng mga Kristiyano. Amen? Yung dapat ang makita sa atin ng mga hindi natin ng mundo, sa madaling salita, ay yung walang iba, kundi ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Amen. Kaya dyan, nabigyan natin ng kapurihan ang Panginoon sa buhay natin. Dapat yun ang makita sa atin. Kung may gusto silang makita, o yung may makita sila sa atin, hindi yung ibang nakikita sa atin. Kundi yung makikita sa atin ay yung kabutihan ng Diyos. Diba napakaganda, mga kapatid? Ang isang Kristiyano ay palagi mo nakakasalubong kahit, sorry for the words, kahit may sakit, kahit walang pera, kahit may problema sa pamilya, kahit namatayan, pero nakangiti, pugi pa rin. Di ba? Eh, yun ang sabi. Kung meron daw na dapat makita sa atin na mga Kristiyano ay yung kabutihan ng Diyos. Ang lahat nga ng pinagpala ng kabutihan ng Diyos, magsabi ng amen? Wow, mga kapatid. Yun dapat ang makita sa atin. Hindi ang kabutihan ng sanlibutan. Kasi covenant natin yan. Nakipagtipan tayo sa Lord. Nung tinanggap natin siya, sabi nga sa Korinto, sabi ni Pablo, Christ-likeness.
We are an overcomer. We are a conqueror. In the midst of trials and difficulties, smile. Smile. Nakaraan po, naging romantic ako kay Lord. Halos hindi ako titigil sa nakakapag-pray, nakapag-usap sa Lord. Romantic na romantic ako kay Lord. Dapat yun po, mga kapatid, ang makita sa atin. Yung goodness ni Lord. So, mga kapatid, I propose one thing. Confidently ask God for help in the midst of trials and difficult times in your life. Confident. Siguro, i-rate natin. How many percent? 101%. Lagpas sa 100. Confidently ask God for help. Dapat confident tayo. Ang tiwala natin ay umaapaw. Ang tiwala natin, ang pananampalataya natin, kapag hingi, paglapit, at panalangin sa Diyos, ay 101%. Sabi dito, in the midst of trial and difficulties, madali kasing manalangin. How quality our prayers. Madali kasing manalangin. Pero, yan ba ay nakakaabot sa paanan ng Diyos? Yan ba ay nakakaabot sa kabanalan ng Diyos? Sabi po sa Matthew chapter 6, verse 5 to 8. When you pray, do not be like an hypocrite. At binanggit doon sa verse 6, lundag tayo. When you pray, go to your room and close the door. Sabi po sa Matthew chapter 6. When you pray, do not be like an hypocrite, because they love standing in the synagogues and see by men. Lundag sa verse 6. Sabi naman ng Panginoon Isus, when you pray, go to your room and close the door. Hayaan mo na ang kasama mo ay ang Ama mo na sa langit. Mga kapatid, ask confidently. At sabi sa verse 8, hindi daw kailangan yung maraming salita. Mahusay ka magsalita. Ang dami haba ng prayer mo because God already know your prayer. What you ask, alam na ng Diyos. Confident is we need. Yung pagtingin mo pa lang, sigurado ka na, nasasagutin ka ng Panginoon. Amen? Yung pag-ilat pa lang ng mata mo, yung pag-unang bigkas mo pa lang, tiyak na tiyak ka, na ikaw ay pagpalain ni Lord. Confident. Kaya mga kapatid, ang panalangin po ay hindi madali. Kaya may nag-aayuno, mayroong fasting, prayer and fasting, hindi mo na, pass mo na sa almusal, hanggang tanghalian pa. And confidently, talagang sure na sure, ang ating panalangin na tayo'y tutugunin sa ating panalangin. Kapagkat, sabi diyan, because He is the same yesterday, today, and tomorrow. Mga kapatid, ang Diyos po natin ay hanggang ngayon ay ganun pa rin. Kung si David, nakuha niyang pagpalain. Kung ang mga Israelita, nakuha niyang pagpalain. Despite of shortcomings, defilation,
sinful nature. Na-disgrace ang pangalan ng Panginoon sa kanila. Pero, He is gracious, faithful, truthful. Hanggang ngayon, ang Diyos po ay faithful and gracious sa atin. Mga kapatid, He is the same yesterday, today, and tomorrow. Hindi po siya nagbago. Baka tayo nagbabago. Ang Diyos po, hindi nagbabago. Kung ano pong ginawa ng Diyos sa mga Israelita, pagpasaway, balik nila kami Moses sa Egypt. Kahit alipin kami, nakakain kami ng masarap. Kahit alipin kami, nakakainom kami ng tubig. Ura-urada. Hindi malamig, hindi mainit. Pero, just like David, makasalanan din. Pero pinagpala ng Panginoon. Kung ang Diyos ay nagbigay ng pillar of clouds, pillar of fire, mana, tubig sa disyerto, pinatawad sila ng Panginoon despite of their attitudes. Tayo po, di ba? Nagpapala din ng Panginoon. Abot po ang Diyos noon hanggang ngayon. Ang Diyos ng mga Israelita, Diyos ni Moses, the God of Abraham, God of Isaac, God of Jacob, Diyos din po natin ngayon. At siya po ay hindi nagbabago hanggang ngayon. God of victory. Amen. In the midst of trials and difficulties, God is the God of victory. Amen. Basta, confident tayo sa ating mga panalangin. So mga kapatid, sa umagang ito, palagi po natin isubi sa ating mga puso na huwag tayong magdalawang isip lumapit sa ating Panginoon. May mga pangailangan tayo. May mga matitinding pagsubok, kahirapan sa buhay. Tuloy natin ang paglilingkod sa Panginoon. Hindi yung may problema ka sa kakapahindi si Simba. Doon nga dapat si Simba ka kasi makikita ni Lord ang puso mo. Di ba? Pastor, nakikinig naman ako ng online preaching sa bahay. Iba po yun. Diba? Iba po yun. Iba po ang mga pagtitipon ng banal. Dito, nakakakuha ka ng kalakasan emotionally. Kung emotionally drained ka, kung pakiramdam mo, lubat ka na, mag-post ka saglit, tigil. Lapit kay Lord. Di ba, mga kapatid? Yan po isa sa benefits ng simbahan. Kung meron kang local church, ika nga. Yan pong benepisyo. Pag uwi mo sa bahay, charge na charge ka na. Amen? Fully charge ka. Yung drain na drain ka. Ha, kapatid, God is so gracious to us. Just like King David, we need confidently prayer in our prayer. Huwag po tayong tumigil sa panalangin. Huwag po tayong tumigil sa paglilingkod. Diretso. Pag sinabi ng Lord, diretso. Diba? Prino. God is the God of yesterday. God is the God today and tomorrow. He is the same. Hindi po siya nagbabago.
Let us pray, mga kapatid. Invite ko po ang music ministry natin. Pangunahan tayo sa awitin. Invite ko po, mga kapatid. Tayo po tayo. Aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinupuri po namin kayo, pinasalamatan sa hamagang ito. Thank you for your words. Thank you for your mercy. Thank you for the blessings. Tunay nga po na pinagpala na naman kami sa hamagang ito ng iyong salita. Napaka-basic po ng aming pinag-aralan. About faith, about prayer, about trials and difficulties. Tulungan niyo po kami na maging matatag despite of trials, kami po ay inyong gabayan at patnubayan, iingatan. Katulad po ni Haring David, na ang tagumpay niya ay nanggagaling sa Panginoon. Ang tagumpay niya ay nanggagaling sa kanyang pananampalataya. Because he confidently asked God, confidently uttered his prayer to his God. Salamat, Panginoon, pagkat you are the same yesterday, today, and tomorrow. Hindi po kayo nagbabago sa amin. Kahit kami po ay nakakalakad sa malayo sa inyo, nakakasuway kami, hindi po kalooban niyo po ang inuuna namin. Pero alam namin na pag kami ay lumalapit sa inyo, taos puso, tiyak kami po inyong pagpalain. Maging tapat lang kami sa aming mga panalangin. Maging tapat kami sa aming pong mga pangangailangan at lalapit namin sa inyo. Turuan niyo po kami, Panginoon, tumayo sa sarili naming paa. Gabayan at patnubayan. Bigyan niyo po kami ng direksyon sa buhay. Sa inyo po nanggagaling ang aming mga lakas. Sa inyo po nanggagaling ang aming tagumpay. Sabi nga po doon, I stand on the level ground. In the great assembly, we will praise you, Lord. Thank you for the victory na nandito kami sa umagang ito. Napagtagumpayan namin ang mga trabaho, negosyo, mga gawaing bahay, mga pakana ng diablo na siyang humihila sa amin para mahinder ang aming paglingkod sa inyo, Panginoon. Salamat po sa umagang ito na kami po ay nagtagumpay sa araw na ito. At kayo po ang aming inuna, hindi po ang aming mga sarili, hindi po yung mga activities outside. Hindi po namin na-disgrace ang inyong pangalan. Bagkus, we give you glory and honor sa umagang ito. Salamat po kapagkat kayo po ay hindi nagbabago. God of yesterday, God of today, and tomorrow. Purihin po kayo, Panginoon. Tinataas namin ang iyong pangalan sa aming pong kalagitnaan. In the midst of trials and difficulties, we will glorify you in the midst of us. Salamat po. In mighty name alone, our Savior, Jesus Christ. Ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi ng malakas na, Amen, Amen, Amen. Darkest night.
struggle, you were there in the fight, you were there all the time.